Kuya Oliver sa akin is 100,000 na. Ito ko lang. Inyo po sa amin, ibabang ko din po namin. Itatago po. Itatago po namin para ilan po sa kanya. Kung sakala pong gumaling siya, may gagastusin po siya. May kasalanan po ba si Kuya Oliver? May nagawa po ba siyang mali sa inyong pamilya? Kasi sabi ng mga tao parang nakabartulina, parang ikinulong talaga. Parang pinahirapan. Barangay, magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Andito naman ang inyong lingkod para mag-update sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na po ngayon mga kababayan, masyadong nagkakaroon ng usapin or maraming nagkokomento, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun. Mga kababayan, mga kabarangay, para maging maliwanag sa atin lahat, dahil maging ako man po ay marami ring katanungan. Dahil ang inyong lingkod mga kababayan, ang aking nais ay para makatulong lamang po sa ating mga kababayan. Bagamat ako'y sanay na sa mga ganitong usapin mga kababayan, hindi na bago sa atin yung mga ganitong senaryo. Pero gaya ng aking sinabi, aayusin at aayusin natin, liliwanagin natin at ipapaliwanag ko rin sa inyo para maging maayos ang lahat, lalong-lalo na po sa mga kapatid ni Kuya Oliver. Siguro naman mga kababayan, pamilyar na sa inyo ang lugar na ito dahil ilang beses na rin po kami nagpunta dito. At ito na nga mga kababayan, sa hapon na ito, para mawala na yung maraming katanungan, para sa side din nila, minabuti ng team, minabuti po ng inyong lingkod na pumunta dito sa bahay ng mga kapatid ni Kuya Oliver. At sa oras na ito, samahan niyo ako mga kababayan na makausap natin sila. At syempre, bago tayo magpatuloy mga kababayan, ako'y maglalambing sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe. Paklik na rin po yung bell button nang sa ganoon ay lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin. At syempre, shoutout po sa lahat ng nandyan sa baba, sa premiere natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero isa lang masasabi ko, lahat po kayo mahalaga kay Daddy Frankie. Mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Yan. Hello po ma'am, magandang hapon po. Good afternoon din po. Yan. Ma'am, ano pangalan niyo po? Okay. Huwag na lang. Pwede pong private na lang. Oh, sige, okay. Ma'am, lahat po ng tanong ko, pwede nyong hindi sagutin kung ayaw ninyo. Ganon din po sa inyo, sir. No? Pero kayo po, kapatid ni Kuya Oliver. Opo. Kayo din po, sir. Yes. Salamat po. Ilan taon po kayo, ma'am? 40 po. 44, si sir. 53 sir. Sino pinakapanganay po? Siya po. Kayong panganay. Opo. Tapos si Kuya JJ. Opo. Tapos si Kuya Oliver. Hindi po, yung Orlando po. Ay, may Orlando pa. O, sige, upo muna ako. So, Nay, Tay, siguro kilala nyo naman ako kasi napanood nyo na po nangyari, ano? Opo sir. Kaya po ako nandito, gusto ko rin po kasi nga maliwanagan po ang lahat. Ayaw ko kasi tayo na sumama ang loob ninyo sa akin. Ayaw kong magalit kayo sa akin dahil mula nung inilapit sa akin ni Ballpoint Man, ang kapatid ninyo, tanging hiling lang namin is para matulungan yung kapatid ninyo. Kaya lang gusto ko lang linawin po, sino po sa inyo si Angelo? Wala po. Wala po. Wala po kaming kilalang Anghelo. Wala ka. Nakita nyo po ba tay or napanood nyo po ba yung mensahe ni Angelo kay Daddy Frankie? Hindi pa masyado sir. Then, yung mga iba lang munang napanood po. Yung iba. Pero alam mo po tay, ang pera sa ngayon ni Kuya Oliver sa akin is 100,000 na. Daw sir, sabi nila. Pero ngayon ako po mismo nagsasabi, ang pera ni Kuya Oliver ngayon tay, 100,000 na po. Ano masasabi mo doon tay? Ibang po na lang. Okay lang sir.
May mga salamat sa mga tumulong. Sa Ano po, Nay? Para sa kanya, sa kapatid po namin yun. Ibang ko na lang po para sa kanya. Ilaan po para sa kanya. Yun lang po ang gusto ko sabihin. Si Angelo po, bakit gusto ni Angelo kasi, Nay, ibigay ko daw po sa inyo? Kung ibibigay niyo po sa amin, ibabang ko din po namin. Itatago po. Itatago po namin para ilan po sa kanya. Kung sakala pong gumaling siya, may gagastusin po siya. Yun po ang gusto namin magkakapatid. Gusto nyo magkakapatid, ibangko na lang po. O kaya po, pambili po ng gamot niya. Okay po. Yung mga kakailanganin niya po. Kuya Rizky, bilan mo nga akong tubig saglit. Kayo po, baka gusto yung tubig. Tubig. Thank you po. Sa ngayon kasi, Nay, unang-una, kaya po ako nagpunta dito para maliwanagan ang lahat din ng napanood. Tapos una, kayo rin, kasi ayaw ko rin po na nababash kayo. Ayaw kong nasasaktan din yung damdamin nyo. Hindi po ba? Kaya lang kasi, ganun po talaga minsan sa social media. Kaya hinahanap ko po talaga kung sino yung nag-message sa akin, sino si Angelo, na ang sabi po niya is, Daddy Frankie, total wala na sa inyo si Oliver, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera. Mga pinsan ko na kapatid ni Kuya Oliver. So, ang ibig sabihin, ang tinutungoy niyang pagbigyan kayo, at yung nag-text na yun is pinsan nyo daw siya. Kasi pinsan ko kayo daw yun eh. Ba kayo naalala na Oliver na kamag-anak? Wala po. Wala po kaming kilalang Angel ang pangalan. Kasi unang-una, Nay, kaya po ako nanawagan noon. Kasi nung nandoon siya sa amin, binilhan namin siya ng sariling papag, binilhan namin siya ng mga gamot niya, tapos kung ano-ano mga gamot. Kasi una, bago namin siya dalhin sa pagamutan, dinala ko muna sa doktor kasi yung sugat po niya dito na dalawa. Kaya pala hindi niya maiunat kasi malaki ang sugat dito. Tapos namamaho. Kaya yun munang ginamot namin. Pero 6 na araw lang yata, dinala na namin kasi naawa rin, no? Iba talaga pag sa doktor talaga. Actually, katunayan nga po, baka bukas babalik kami doon kasi may pinapabiling gamot. Diba? So, ina-update din namin. Kaya, Nay, Tay, malaking pasasalamat ko na pinaunlakan nyo ko para maipaliwanag din natin sa mga kababayan natin yung nangyayari. At gusto ko ring malaman kung ano talaga yung decision ninyo, no, sa kapatid ninyo. Kasi unang-una po, kaya ako nanawagan po ako sa ating mga kababayan, humingi ng saklolo para kay Kuya Oliver dahil nga mahal ang mga gamot gamitin. So, nababasa nyo rin po yung mga comment na sinasabi ng mga ibang tao. Hindi po ako nagbabasa. Nasasaktan lang po ako sa mababasa ko. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, Nay, na si Kuya Oliver is nasa pagamutan na po? Magpapasalamat po ako at nadala po siya doon kaysa nandyan siya. Opo. Marami pong salamat sa inyo. Salamat po. Sana po tulungan niyo yung kapatid ko. Baka sakaling may chance po siya na gumaling pa. Mabago yung buhay niya. Hindi naman po imposible sa Diyos yun. Opo, tama po kayo. Sana po yung mga nababasa. Tulungan niyo po akong ipagdasal na sana gumaling po yung kapatid ko. Yun lang po. Basta kapit lang tayo kay God, Nay, ano? Wala po. Masakit din po sa amin na magkakapatid na makita yung kanyang kalagayan niya. Pero wala po kaming magawa. Kasi mahirap lang po kasi kami. Opo. Pero hindi naman po kami, sa amin po, mahal namin na yung kapatid namin. Pero wala po kasi kami magawa. Kaya, puti po, pumunta po kayo dito at hinala niyo siya. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Pero totoo yun. Totoo ba talaga yun, Nay, na 20 years mo, halos 20 years or 16 years na siyang nandoon?
Mga 15 years pa po. Nung mamatay po yung nanay namin. Nauna po kasing namatay yung tatay namin. Opo. Yung tatay na po namin ang kinakatakutan niya. Isang bawal lang niya, nagpapabawal na siya. Nung namatay po yung tatay namin, wala na po siyang kinakatakutan. Yung nanay namin, nagdesisyon po siya na ibahin natin yung bahay niya kasi wala nang makabawal sa kanya. Mahirap pong magkaroon ng kapamilyang ganyan. Anong taon namatay po yung tatay niyo? 2013 po. 2013 namatay yung tatay. 2009 po. 2009. Yung nanay ko po 2013. Yung nanay 2013. So nung 2013 namatay ang tatay niyo. Ang nanay ko po. 2009 namatay ang tatay niyo. Opo. So since then naikulong na siya doon. Hindi po tumira po siya sa bahay. Mahirap po yung maingay, mabaho. Kaya sabi po ng nanay namin, ibahin natin yung bahay niya, sabi po. Kaya pinagawan po siya ng bahay. Mabaho, maingay tsaka mabaho. Opo. Kaya pinagawan po siya ng sarili niyang bahay sa may bukid. Pero matibay si Kuya Oliver, no? Kasi ilang taon, buti hindi siya namatay. Kumbaga nakayanan niya. Hindi naman po namin pinapabayaan sa pagkain. Pinapakain po namin. Kung pinabayaan namin, hindi namatay na po siya. Pinapakain naman po namin. Yun lang, madumi dun sa kanya talaga. Kasi minsan hindi rin namin maharap na linisin. So, Nay, basta mag-pray lang tayo at hintayin natin yung desisyon ng doktor na kung ano yung mangyayari. Basta tiwala lang tayo, gaya ng sinabi nyo po, walang imposible kay God. Basta suportahan natin, andyan tayo nakasupport kung anong hihingiin ng mga doktor. Basta ibigay lang natin, no? At salamat talaga kasi nakausap ko kayo. Pero ano naman masasabi mo dun sa mga tao na sabi kasi nila pinabayaan na siya? Yung pong nagsasabi ng ganun, wala na, ayos na po yun. Tanggapin na po namin yung mga sinasabi nila. Pero para lang malaman nila, masakit din po sa amin ng mga kapatid na makita siyang ganun kalagayan. Opo. Pero wala po kaming magawa. Pero yung mga tumulong po, nagpapasalamat po kami ng marami. Sa mga nagbabash po, salamat na rin po sa inyo. Pero sana huwag na po kayong mambash. Tulungan nyo na lang po ako manalangin na sana gumaling po yung kapatid ko. Yun na lang po ang inihiling ko. Opo. Yun na lang po. So, lumabas ang maraming usapin, Nay, about sa pera eh. Wala pong kandyan. Yung pera po niya, walang makakagalaw. Ibabangko po namin. Pag lumabas siya, sa kanya po yun. Yun na lang bang gusto namin mangyari. So, gusto nyo mangyari kunin yung pera para ilagay sa bangko? Kung kailangan niya pong pambiling gamot, ibilin niyo po. Kung ibibigay niyo po, itatago po namin. Opo. Ganoon na lang po. Sana po, gumaling po yung kapatid ko kung saan siya ngayon. Sana po, kwan ng Diyos na sana mabago yung buhay niya at bumuti na po siya. Yun na lang pong inihiling ko. Walang imposible kay God, Nay, no? Basta ipag-pray natin. Sa iyong pagkakatanda, na ilang taon na talaga si Kuya Oliver? Hindi ko po alam eh. Hindi nyo alam. Kung anong taon siya pinanganak. Base sa kanyang attitude nung nandoon sa amin, pakiramdam namin parang nabigo siya sa pag-ibig. Totoo po ba yun? May girlfriend ba siya dati? Wala naman po sa alam namin. Wala. Ano yung talent ni Kuya Oliver nung normal pa siya? Malakas po yan, magbuhat ng kamote, tikli-tikles. Masipag sa bukid. Ay, opo. Malakas po ang katawan nun. Nung buhay pa yung tatay ko, siya yung talagang nagkakarga ng mga kamote, tikli-tikles. Malakas po ang katawan niyan. Nung malaki pa po ang katawan. Kasi nung buhay pa yung tatay ko, talagang maraming kinakain. Kaya lumob po yung katawan niya. Noon pong nakakulong na siya, lumiit na po yung katawan. No, pansin ko malaking tao siya eh. Opo, may laking tao nga po siya. Saka pogi po yan noon. Oh, pogi. Bilog na bilog yung mukha. Sayang.
Opo, may tsura po siya noon. Pinakamalaki sa aming magkakapatid. Pumayat na nga lang po siya kaya ganun na yung mukha Yes niya. po. Si tatay naman, tay, kumustahin ko lang, mga kababayan, mga kabarangay, no? Hiling po ng pamilya, kung tataka kayo na mag-face mask lang sila, para sa kanilang safety rin po. Kaya ito po yung nangyayari, ano? Tsaka hindi na rin nila sinabi yung kanilang mga pangalan, pero sila po yung biological na mga kapatid, no? So, tay, tanungin ko lang, tay, kumusta kayo ni Kuya Oliver bilang magkapatid po? Okay lang naman nun. Kaya lang nung nagkaganon siya, siyempre hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi nyo talaga naisip na dalhin sa pagamutan? Yan ang pan namin eh. Ang talagang pan namin dahil hindi namin naisip, wala mo lang nag-advise, so kaya ipagamot siya. Dahil busy naman kami sa mga pamilya namin kung paano. Kaya ang sabi ng nanay ko noon, ibukod na lang siya ng tirahan, nasanay na kami pinapakain na lang doon. Ganun na lang pan. Pero nung hindi pa siya nagkaroon ng problema, Kasama ano yung, kumusta yung samahan ninyo bilang magkapatid? kasama namin sa bukid noon, nagtatanim kami ng kamote. Tapos medyo malayo-layo lang ang pinagbubuhay kami ng kondon. May tinitirang kaming kubo, doon kami. Tapos tulong-tulong kami nagtatanim ng kamote. Yun lang. Tay, sabi ng karamihan, parang may nagawang kasalanan si Kuya Oliver kaya ikinulong. Parang may malaking atraso siya sa pamilya kaya ikinulong. Totoo ba yun? May kasalanan po ba si Kuya Oliver? May nagawa po ba siyang mali sa inyong pamilya? Kasi sabi ng mga tao parang nakabartulina, parang ikinulong talaga. Parang pinahirapan. Ano masasabi mo doon, Tay? Mahirap sabihin, ano pa. No comment na lang doon. Okay. Pero close naman kayo ni Kuya Oliver tayo nung wala pang sakit. Siyempre, sa magkakapatid kasi, di ba? Halimbawa, 5 magkakapatid. Meron at meron tayong close eh. Meron tayong, siyempre, love natin kapatid. Pero parang ikaw, mas close mo yung bunsong lalaki kasi lagi kanyang napapasuyuan. Parang, di ba, ganun sa magkakapatid. Kayo tayo, close din ba kayo ni Kuya Oliver? Hindi masyado. Kasi kaya lang, siyempre, nung magbibinata na siya, may asawa na ako. Eh, siyempre, silang naiwan na walang asawa, silang makakasama ng nanay tatay ko. Pero kapag sa bukid, tulong-tulong naman kami. Ilan taon ka na po tayo? 53 na. 53. So, si Kuya Oliver, possible mga 40 yun? O 45? Malamang siguro. Magkakasunod lang naman kayo, no? Pang-kwan siya eh. Pang-lima. Pangalawa sa bunso. 6 kami. 6 kayo magkakapatid. Pero natatandaan mo tayo, nung mga binata pa kayo, siyempre binata ka pa, bata pa si Kuya Oliver, sige. Pero magkakasunod. Naglalaro din ba kayo magkasama? Minsan, basketball. Basketball din yun. So wala ka naman natandaan tayo na may tampuhan kayo ni Kuya Oliver? Minsan, napapagalitan ko siya dahil kung may ayaw sumunod, ganoon lang. Pinagsasabihan ko. Ano yung mga bagay na ayaw niyan sundin sa iyo tayo, gaya ng? Minsan, kapag utusan mo, ayaw, ganoon lang. Anong masasabi mo doon sa sinabi ng pinsan ninyo tay na ano, kasi sa pera, hindi nyo po ba talaga kilala yun? No-comment ako doon dahil wala akong kilalang pinsang gano'n. Pero tay, sa perang 100,000, ano ang naisip mo na pinakamaganda? Para sa akin, kung talagang yung sinabi ng kapatid ko, yun ang gusto ko rin. Kung talagang para sa kanya,
para sa kanya. Yes po. Kasi nanawagan ako sa ating mga kababayan sa mga sponsor tayo. Sabi ko, tulungan niyo po ako para mapagaling si Kuya Oliver dahil marami pong bilihin dito at marami din po akong alaga pa. Pero nagulat po ako na ganun na po pala kalaki na umabot ng 100,000 yung pera niya. So, yun po ay hindi ko rin kukunin tayo na kumbaga talagang kasi ang panawagan ko is para kay Kuya Oliver. Kaya actually po wala pa sa akin yung pera na yun tayo. Nasa GCash pa po, Nay. Hindi ko pa hawak. No? Pero sabi ko pag lumabas si Kuya Oliver, pag naging okay, gagamitin para sa kanya. Pero syempre, kayo bilang pamilya, kayo pa rin po ang nasusunod. Pangalawa po, itong mga viewers natin, kaya nananawagan po ako nung na-receive ko po yung message ni Angelo na nagpapakilalang kamag-anak nyo daw, hindi lang natin alam kung nandito sa kapitbahay or what. Wala po akong idea talaga kung sino yun. Basta nagpakilala lang at ayun ang kanyang sinabi na ibigay ko daw sa inyo para matulungan ko rin daw kayo. Para sa kanya na lang po. Para sa kanya na lang po. Kung ibibigay niyo po, babanggo po namin. Okay. Ano yun? Paano sa bangko po ano sa account ni Kuya Oliver o account niyo po? Mag-joint account po kami, sir. Okay. Walang pwedeng makagalaw kahit piso. Para po pag gumaling po siya, may gamitin po siya, panibagong buhay. Mabili po ng mga gamit niya. Ganun.